pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Good morning, Eastern Visaya. Yes, 3 minutos na, nakalabay alas 8. Musta you, mga ka-PCO, mga ka-good morning, Eastern Visayas. Martes kita ang adlaw, Mayo 6. Uy, 6 dias na la. Magpipinilain na kita national ug lokal nga eleksyon, NLA. Yan na nga Martes, magkakarenyon kita, magkakauruban. Uy, adi, doon na yung nagwa-watch. Ikasamang Joey Salazar. Yes, maadyong buntag, maupay mabaysay nga morning, Eastern Visayas. Siyempre, good evening, good morning. Itong mga nag-watch, itong live streaming it. Good morning, Evie. Where man you world? Ididala kam ha, kay nagtatarambaya yung hini, nagbuburoblig, nagkakasarugbong, at tibok nga persahan PCO, dinhi naman na Eastern Visayas. Para hiningaton tanamdan. Good morning, Eastern Visayas.
Abot singan makakauban tayo ng morning natin mga kaupod, mga ka-RP, ha, Kalbayog, DYOG, na si SM, Jen na belon, musta you sir, nga natin mga kauban dida. Ira kasamang Lowy J and Company, nga sugod man, sugod, RP sugod, kanda SM Doden, Silvestri Alaras. Siyempre, dahil Ate Dalia Orita, musta you? Nganan pa niya na nga Martes ng edisyon ng Good Morning Eastern Visayas. Anaton mga ka-PCO han PIA. Yan aton makakausa ang PIA Enfosen Eastern Samar. Iyo Ate V. Gumban. Ginmamayuyo po adon PIA. Siyempre ni RD Arento. Ni kami liwat ang DYS Radyo Pilipinas Borongan nga nananagbalay ni nga pan hiniya na nga simanang edisyon ng Good Morning Eastern Visayas. Ginmamayuyo kami syempre ito namon is Ate Ruth Rivera Abunda nga natin didi ka upod api sa klawa ka Master Control Engineer Coach Yofem syempre na ahit Chef Tecudes nga nanamon maabi-abiyan nga admin ni Kuya Buboy nga ni kami liwat ang DYS Radyo Pilipinas na namon mga arisgaduhan nga mga kausan production team uy didihamon as in pinanmisigan na ng alimpupuro dari mabibisigan ni alimpupuro ni SM Jean uy pero di malitaw hamon thanks God. Diri gihap matitigang ito namon mga kasing-kasing kaya nakak-experience kami mga pag-uran, early morning o di kaya di dayton evening. Salit cool na cool ito namon weather. Sugad baliwatan natin mga kauban. Uy, naa si Ate V. Sana bin, tuloy-tuloy itayim signal. Sana maludnong iton aton internet. Naa si SMG na bilon. Hinot aton unahan. Kuya Yufem ni kasamang Daliano. Oy, may gihap nam gentleman. Pero asyeta to unahon ka-RP Dalia ngan Ate V. Tatagan natin ni Nuwada iton mga guwapo bisan pinira kun waray Magna Carta for men. Walita kadto natin ni Kuya Jim Nabilon, ESM Nabilon nga waray papag blow out. Good morning, Eastern Visayas. SM Jim. Yes, daghang salamat kaupod mga kaupod sa PCO sa DYES Radio Pilipinas Borongan si kasamang Sol ug sugod man sa sugod Southern Leyte sa Radio Pilipinas Sugod si kauban na Dalia ngan ka-PCO si ka-PCO V. Gumban sa PIA Eastern Samar. Yes, SM Jen, ikaw na minuna ha, kay kat pinakagwapo mag-blow out ka kay kami adton mga magbaysay nga Rose Impais na kun. Kasabot ko ba ladies first? Oh, hindi naman siya na climate change naman damait. So may ganon, pinaura ka ganda, balitaw. Sige, go ahead, SM. Okay, dito sa Sudad sa Kalbayog, maadlaw na liwat. Uy, kami dito. Nurunian nga kunup, maumanta siguro kay haros kada adlaw sini. Basta maadlaw lain temprano sa naga, pero pagka kunup dito sa amon sa Kalbayog, nagtitirirok na ang dampog, madampog na liwat magkulop. Danay may beses kami nga may mga pag-uran kadali. Sa pagtaga tubig mga kasanggayan, waray man di post ang Kalbayog Water Company. Partisan water interruptions o diri-diritso yan ang serbisyo sa tubig sa Kalbayog Water Company. Ito nga, maulagi hapon sa mga tagas nga mga lugar, di rin nakakasakaan tubig. Dito sa post sa Milco 1,
waray didi anunsyo sa mga scheduled power interruption. May dala unscheduled power interruption nga nahitabo. Naghimo ka sadto nga usa ka adlaw sa inspection ngan pagayan sa mga barangay nga tigda na parong along Calbayog City. An apiktaran nga mga lugar na sa Hills. Low voltage sa barangay niya nga do sa Lower Happy Valley. Yan maupay na lang na ibalik yapon an maupay nga daloy sa kuryente. Alright, para sa ton pas i-orden dito sa syudad sa Calbayog mahimyang man nga na matawhay unta duro-diritso na ini tubtob sa aglaw sa eleksyon nga sa paglabay-basan mga adlaw. Waray nga untoward incidents sa naglabay nga 24 oras. Nga na para sa mga headlines at na mga ipapasa niyan nga mga balita sa second 30-minute stretch sa Good Morning Eastern Visayas. Inspeksyon ng verifikasyon sa opisyal nga baluta gindumara sa Marabot, Samar. Bago nga birthing center sa syudad San Catbalogan, abrido na. Nga na sa iba pa naton nga mga balita, Northern Samar PPO naka-full alert na para pagsiguro sa mahimyang nga pinilihay 2025. LGU Paranas, mas ginparigon ang mga pitad sa pag-obserbar sa Samar Island Natural Park. Amad to ang mga headlines, ang mga detalye niyan sa second 30-minute stretch ng Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghan kayong salamat, SM Jane Nabilon. Uy, dito haira. Parehas naman didihaton, Kuya Eufem. Pinanmimis iganda man kami dito haira in morning and in afternoon. Nagpo-formation naman ko na ira dito it mga dampug hinti ka karilap kay nag-aandam hit pag bubunok. Nga di kita kan Ate Dahlia ka-RP has so good Southern Leyte ikauban ka-RP Dahlia urit. Good morning, Eastern Visayas. Ate Dals. Yes, Atiso. Good morning. Good morning sa to nga mga kaubanan diha sa DYES sa Borongan. Same with Sir Jean Navilon sa DYOG Calbayog and of course kang Ma'am V. Gumban sa Philippine Information Agency. Yes, as to update sa Southern Leyte, ato na ang weather. Oo, naglamugdong gyud ang ato nga panahon. In fact, kaganinang mga pasado alas 7:30 nakasinatita og pag-uwan. So amping-amping sa ato nga mga kaigsuna nga adunay importante nga lakaw, adunay mga transaksyon karong adlaw o dili malimot sa inyo ang mga payong ug mga proteksyon sa uwan. Yan diya sa ato nga mga motorista, ato nga kanunay pahinumdom o hinay-hinay lang sa pagmaneho sa sakyanan o sa ato nga mga motor o kay dangog, posible nga dangog ang ato nga mga kalsada. So hinay-hinay gyud sa ato nga pagmaneho. Ang importante safe ta nga moabot sa ato nga padulngan ug wala tay maamo nga kinabuhi. Yes, ato nga update no sa kining ato nga sugang dagitab. Oo. So far Atiso og Sir Jean, Ma'am V, wala man tay schedule nga power interruption karong adlaw. However, gipasabot sa ato nga Suleko nga kagabi adunay nahitabo nga unscheduled nga pagpaong sa kuryente tungod kini kay adunay usa ka lubi na kahoy nga natumba no og naigo diha sa poste sa
labuon paingon ngadto sa lunas sa dakbayan sa Maasin, no, na guba or naigo ang three-phase nga linya diha sa barangay San Rafael, no. So dali nga nagpahigayon og clearing operations o repair ang ato nga mga linemen sa kini mga damage nga linya og ato na lamang pod nga giawhag ang publiko, no, nga tas-an ang ilahang pasensya. Yes, as to update sa atong tubig. Oo, ato ipasabot sa atong mga kaigsunan diha sa lungsod sa Macrohon. Yes, aduna mo'y emergency water interruption karong adlaw. Ang hinungdan niya na mao ang emergency nga pag-repair sa distribution line nga nakaapekto diha sa barangay Kanlusay. No, so gihangyo ang kinatibuk ang pagsabot sa ato nga mga membro konsumidores. Yes, ato nga mga nahipos nga update. O kagahapong adlaw di ay no, kita mismo ang niadto gyud sa buhatan sa COMELEC aron gyud panginanuhon ang pag-transport, no, sa ato nga mga automated counting machines or ACM ingon man ang mga election paraphernalia nga mo'y gamiton karong Mayo 12 nga nasudnon og lokal nga piniliay. And gipasabot sa ato nga COMELEC nga nagsugod na sila pag-distribute sa mga automated counting machines and gani karong May 6 or karong adlaw magpahigayo na og final testing and sealing sa kining ato nga mga ekipo, mga makinarya nga gamiton aron gyud pagsuta kung wala bay mga daot sa ato nga mga machines nga maoy gilawman nga gamiton para sa May 12 national and local elections. Alright, o garita sa itong mga nahibos nga balita para karong adlaw. Mga mabdo, senior og PWDs hatagan og higayon nga sayo makabutar matud pa sa COMELEC Southern Leyte. PPCRV poll watcher sa hinunangan gisiguro ang kaandam sa piniliay. Tulo ka mga senior citizens sa lungsod sa Limasawa, Southern Leyte nakadawat og cash gift. Samtang sakyanan nga gikatahong na karnap nakuha sa pantalan sa St. Bernard og 14 ka mga senior citizens sa hinunangan benepisyaryo sa Expanded Centenarian Act. Yes, kana ang ilang atangan kay sa ato nga pagbalik. Yes, ato na gyung ihatod ang hingpit og kumpletong detalye sa mga balita. Yes, sa kalan sa ato nga station manager Sir Dindo Alaras, kini di ay ang inyong alagad sa kahanginan Dalia Abiara urit and kauban nato sa master control Kuya Rito Cabales o atong technician on the go Kuya Noel Palogon. Yes, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Daghang kayong salamat ka RP Dalia Urit. Mausab diri sa amo sa syudadhan na Borongan na magdudumara liwat kami hatun FTS, final testing and selling hatun mga ECM, automated counting machines. Yan na iton nga morning. Tanan nga 54 nga voting center sa syudadhan na Borongan. Uy, katuon natin nag-iisang ikaw nga kauban, kaupod natin, PIA, Philippine Information Agency, and Fusen, the Eastern Samar, Hiyo Ate V. Gumban. Pangumustahan natin mga ka-PCO, PIA Eastern Samar, Ate V. Good morning, maadjong buntag dida Ma'am Dalia, Sugod Southern Leyte. Good morning liwat dida kan Sir Jean ha Radio Pilipinas Calbayo. And of course, dila taksapit kabilang building lang. Ma'am Sok dida ha Radio Pilipinas Borongan and all of the team dida ha RP Borongan. Good morning Eastern Visayas. Dugang lang ang information tika nga COMELEC. The same day today during the final testing and sealing ng VCM, yan na daman liwat ang deployment ng mga police ngadto ha mga designated polling centers or areas nera diha Eastern Samar. Yes, so mula to an update ikang ha COMELEC kay other updates na mention naman kanina ni Ate Sok. Ngadto na lang kita sa ating mga headlines for today, Tuesday edition ng Good Morning Eastern Visayas.
Yan na nga Mayo 5. DOT 8 hapakipagsumpayan han Borongan City Tourism Office nagkamayada hinduwa kaadlaw nga paghag-id bahin han Filipino brand of service excellence. Final testing and sealing han mga vote counting machines pagbubuhaton ni na nga adlaw ha syudad hiton Borongan. Ngan e-clip leveling workshop ngan encoding ginbuhat ha probinsya han Eastern Samar. Hangaran ni Regional Director Rayan Arento, Sir Samuel Candido, Information Center Manager ng PIA Eastern Samar. Ako Vito yung tinugumban para ihatag mga latest information and news tikang dinhiha probinsya han Eastern Samar. Okay, back to you, Ate Sok. Good morning, Eastern Visaya. Yes, dagang salamat ka PCO, Ate V, Gumban. Kuri ka dyan, Ate V, kaya kataliwan itong FTS na magsisecure na ito na aton mga higamit, ito nga mga ACM na natin masasarigan nga mga police and PNP and Philippine National Police, syempre. Pwede diyaman na syudadhan na Borongan, waray abiso yan na hin power interruption. Nambot na lang nga sana waray mga pakalas nga mga pagparang pero maupay nala kung parang kami dide aktibo man iton maintenance crew an isamelco diretso liwat ito nira gin tatagad nga nahibabalik iton serbisyo elektrisidad asto pagtaga tubig iya naman na mga ka-northern barangay sa syudad han Borongan darang asahay mangga didihaamon in masiligit mga pag-uran in early morning o di kay iton evening So naman mga taga northern barangay sa didiha syudadahan na Borongan bagan lubog ita ira tubig nga ni may abiso aton Borongan Water District nga makakasinati hirahin maluyang awas in tubig kainidang lanay ni radton pagpump adton ira water source dini naman hakagbunga sa inangani ini darahit masilig nga mga pag-uran in lubog murky waray di hamon paewahan masilig nga mga pag-uran walay tubig kay lubog di nga ni daman ni Mr. Rain nagpapaabat sana waray hit El Nino asya daman waray daman awas sita gripo kay naka-airlock hangin itasulod. Sige, maging na naman tiis-tiis, adjust. Anyways, sering pa resilient man jud daani. Uy, joining ato ni Franz Navarrete Probe. Where are you? Good morning, Eastern Visayas. May pahiyadidi pa hearts. Ngan 22 minutos na nakalabay alas 8 ngan hiningatak na amo naman i-share adton mga balita nga nahikayan natin mga resdaduhan nga mga kauban ng production team ng DYES. Adi Commission on Election Comelec Eastern Samar andam na pinilay 2025. Final testing selling ng mga VCM o ACM pagbubuhatan niya na ang adlaw. PNP Eastern Samar naka full alert parahan Mayo 12 nga eleksyon. Pagtaga-eleksyon, laghapon nga balita, Electoral Board, DESOG Technical Support Staff, parahan Mayo 12 nga eleksyon na syudadhan Borongan, nganta na naigin pa ilarom in final briefing. Kadugangan pa nga balita, ito good news, nagpapabilin talwas sa red tide toxin ng shellfish water sample sa Rion 8 base doon BFAR 8. Mga ka-PCO, mga ka-RP, syempre natin, mga ka-good morning, Eastern Visayas. Amon iga papadangat ang katukiban han balita nga nahikay hadton tibok nga person PCO din na Eastern Visayas sa dihala mo. Kay dinigud lain niyo may babaruan, may babatian, mahikikitan pa. Good morning, Eastern Visayas. Sa pakiantabay, mabalik kami atong ikaduha nga paypayan. Good morning, Eastern Visayas. Kataliwan lahin, pira nga pahinumdum. Good morning, Eastern Visaya. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.
Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Pagkain sa bawat mesa. Yan ang sentro ng kadiwa ng Pangulo. Tampok ang murang bilihin dahil ang mga produkto direkta mula sa mga magsasaka. Ngayon, meron ang Kadiwa Retail Selling, Kadiwa on Wheels, Kadiwa Express, at susunod na ang e-Kadiwa. Napatunayan natin na kayang maipababa ang presyo ng bigas, karne, isda, gulay at asukal. Malaking tulong ang Kadiwa Store. Sa kadiwa ng Pangulo, pagkain ay abot kaya ng mga Pilipino. The administration assures you of our firm commitment in championing science and technology researches. Buo ang pagsuporta ni Pangulong Ferdinand Marcos sa anumang inisyatibo sa pananaliksik para sa mga Pilipino, katuwang ang Tourist Infrastructure and Enterprise Zone o TIEZA sa pag-develop ng Tubataha Ranger Station sa Cagayan Silio, Palawan. Ang offshore facility na ito ang magsisilbing himpilan ng Rangers na nakatakdang mga laga sa mahigit 97,000 hectares ng Tubataha Reef Natural Park. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Isang karangalan para sa ating bansa na mabigyan ng certificate ng World Health Organization para tumulong sa mga sakuna. Ang Department of Health binuo ang Philippine Emergency Medical Assistance Team sa ilalim ng Health Emergency Management Bureau. Tayo ang kaisa-isang bansa sa ASEAN na may 3 kinikilalang emergency team ng WHO. Ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, PEMAT Metro Manila, Jose B. Lingad Memorial General Hospital, PEMAT Luzon, at Eastern Visayas Medical Center, PEMAT Visayas. Naisakatuparan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Peace, Law Enforcement and Development Support. Nagkakaisa ang mga ahensya ng gobyerno para labanan ang insurhensiya. By bringing investments in education, health, infrastructure, livelihood, help prevent the recurrence of conflict. Through this administration's programs and projects, we will sustain the stability, the peace, and the progress. Sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Marcos mula July 2022, matagumpay na nasawatan ng kasundaluhan ang 21 sa 22 na natitirang NPA guerrilla front sa bansa. 2 grupo naman ng local terrorist group ang tuluyang nabuwag mula nang maimplementa ang programa. Sa bagong Pilipinas, sumibol ang kapayapaan sa mga lugar na dati nang binalot ng Tourism challenge has already evolved and now requires a multifaceted strategy. The focus now is on experiential tourism. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports, have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Ang turismo sa bansa ay nakapag-ambag ng mahigit 8.6% share sa ating GDP mula pa noong 2023. Patuloy na sumisigla ang turismo sa bansa. Kaya naman inilunsad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT ang Philippine Experience Program o PEP. As of December 2024, nakapagpangasiwa na ng Philippine Experience Caravan ng DOT sa 11 rehiyon at marami pang susunod ngayong 2025. Patuloy na papahalagahan at iingatan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ating mga natural assets at tradisyon para sa mga susunod pang henerasyon. Responsableng turismo sa bagong Pilipinas. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Good morning, Eastern Visaya. Yes, 29 minutos na nakalabay halas 8 nga na di nakita ni kado nga paypay naton tanamdan tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Once again, otro maupay, mabaysay, maadyong buntag.
Nga nini nga higayon, papadangat na ang tibok nga persan PCO Eastern Visayas adton namon na hikay nga mga balita. Dala kam kay din higudlay niyo mahibabaruan, mahibabatian, mahikikitan. Good morning Eastern Visayas, kadoon namon nag-iisang ikaw nga dyan TSM OSM Jean Nabilon. Good morning, Eastern Visayas! Yes, salamat kasamang Sol. Inspeksyon ngan verifikasyon sa opisyal nga baluta gindumara sa Marabot Samar sa detalye adin report di Suset Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Gindumara kakulop at inspection ngan verification sa mga opisyal nga balota para sa tiarabot nga Mayo 12, 2025 national and local midterm elections. Ang aktibidad in ginbuhat sa opisina sa Municipal Treasurer sa Bungto San Marabot, Samar. Ini nga importante nga pitad in ginhimo base masiguro ngan mga balota sakto, kompleto ngan sigurado antes pa umabot ang adlaw san piniliay. Ang nasabing aktibidad in ginobserbaran sa mga otorisado nga watchers tikang sa mga magkadurdilain nga kandidato ngan political parties. Sira in nagbantay san proseso san verifikasyon usa nga pamaagi nga nagpapakita san transparency nga accountability sa demokratiko nga proseso. Gindayaw naman sa gobyerno lokal ang suporta sa Marabot Municipal Police Station nga naghatag sa perimeter security durante sa inspeksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suset sa nimo report. Samtang sa atong balita din sa Southern Leyte, 14 ka mga senior citizens sa Hinunangan, benepisyaryo sa Expanded Centenarian Act. Ani ang report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas, report. Yes, Aljon. Nadawat na sa dugang ng mga senior citizens sa Hinunangan Southern Leyte ang cash gift ilawom sa Expanded Centenarian Act. Naseran kang National Commission of Senior Citizens kang NCSC Region 8 Project Development Officer Edison 5 na alang sa buwan sa Pebrero, 14 ka benepisyaryo sa hinunangan ng kwalipikado sa mga Republic Act 11982. Naglakip kini sa 7 ka 80 anyos, 4 ka 85 anyos, 1 ka 90 anyos, 2 ka 95 anyos. Gipahalipayan ng matag-usa kanila og tag 10,000 pesos. Mahinumduman nga sa biaging buwan sa Enero, siyam usab ka senior citizens sa hinunangan ang nakadawat sa mga insentibo. Ang ayang maseran, nagipirmahan ng Expanded Centenarian sa akto ang balaod nga nagmando sa paghatag og cash gift sa mga Pilipinong octogenarian, nonagenarian o centenarian netong Pebrero 26 tuig 2024 o nagsugod ang implementasyon ni ini sa tuig 2025. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, salamat sa imong report, Sir Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas! Tikang dinhi Borongan City, DOT8 napakipagsumpayan han Borongan City Tourism Office nagkamiada hinduha ka adlaw nga paghag-id pahin ang Filipino Brands of Service Excellence. Adan balita ni Samuel Candido. Nagkamayada ang duha ka adlaw nga paghagid o training bahin ang Filipino Brand of Service Excellence nga ginatindiran ng mga magkaderelayan nga mga tourism stakeholders ng mga tourism frontliners ang Borongan City hantod na Abril 28 ng Abril 29 sa Stellar Hotel, Borongan City. Sigon kan Josephine Marisa Acurin, Tourism Operations Officer 2, Han Borongan City Tourism Office, ng training ang gindumara ang Department of Tourism o DOT, Regional Office 8, pakipagsumpayan, pinaagi ang Borongan City Tourism Office, nga kundi may ada 205 nga mga partisipante ang tinambong nga nasabi nga training. Nagdugang ang pagsiring pahi ako rin nga ang katuyaanan hini nga paghagid o training amo ano sa nga branded way ang pagtawad ang mga bisita ng turista pinaagahan mabuhay gestures. Ng kadugangan hini kintutdo andaman nira ang mga tourism stakeholders ng tourism frontliners kung papatiunan ang pagtratar ng pag-estimar ng mga bisita ng mga turista.
Durante ang training, an air speaker ng facilitator, aman usa nga regional accredited ang Filipino brand of service excellence nga may Mr. Ronald Ricaport, ang Calbayog City Tourism Officer. Samtang usahin nga inatender na sabi nga training, amay Miss Jamaica Osias, usa nga front desk officer, handun niya Vicenta Hotel, Borongan City, nga siring niya, nga darahini nga training, na ibarohihan tama nga pagtataro pag-estimar, pinaagihan mabuhay gestures, nga pag-apply ang 7 nga mga letter aims, nga amon maka-Diyos, makatao, makabansa, makakalikasan, masiyahin, may bayanihan, ngan may pag-asa, nga dahan mga bisita ngan turista. Ang nasabi nga training inaginmalin ng puson, darahan suportan City Government ng Borongan nga pinamumunuan ni City Mayor Jose Ivan Dayan Caspi Agda. Mga salamat, Sir Samuel Candido. Back to you, Ate Sok. Good morning, Eastern Visaya. 35 minutos na nakalabay alas 8 nga nadi titikangan na hadton DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan ang pagpapangbitan mga balita. Comelec Eastern Samar andam na pinili ay 2025. Final testing and selling ang mga VCM. Pagbubuhatan niya na ang adlaw ang detalye tikangkan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Go na para pagdumarahan Commission on Elections Comelec Eastern Samar han 2025 national and local elections hiton May 12, 2025. Sumalakan Attorney Juan Bautista Butch Beato Jr., Provincial Election Supervisor, inabot na probinsyan kabugusan nga 693 vote counting machines VCMs nga nakatalaan gamitan ha pareho nga kadamuon nga clustered precinct sa Eastern Samar. Iginbutang nan mga VCM a designated hubs kundiin may danay ni custodihan mga election officers. Ang bugos nga probinsya may da 2,439 established polling precincts. Gintagan pa hinduga nga seguridad ang preparasyon, pinaagyan paggamay-adain contingency VCMs nga ginlalauman nga maabot hamasunod nga mga adlaw. Diri perpekto ang mga makina, sugadan aton mga naglabay nga eleksyon, salit kinahanglanon good iton contingency units. Ang ration contingency machines nakadepende kadamhan botante kada presinto tikang halima tubtub 20 sa ring ni Attorney Beato. Ginsisiguro liwatan Comelec ang kahingpitan election paraphernalia, pinaagyan rigorous verification process. Payada na mga nakaschedule nga mga opisinahan Comelec para hini, samtang adun iba nakatalaan hasulod han simana. Preparasyon ini para ha final testing and sealing FTS han VCMs nga bubuhaton yan ang adlaw Mayo 6. Durante iton FTS, tetistingan hatag sa nga venue kung mapapagana bayin husto ang makina. Kung may ada mga problema nga makitaan, may panahon pa kita para ini matuhay o mabalyuan ang test sa eleksyon. Pahayag pa ni Attorney Beato. Partikular nga ginsususi iyanan mga bateryan VCMs para masiguro nga fully charged ini, labi na mga presinto nga adto mga tayaw nga barangay nga posible waray kuryente. Katapos ang testing, isisilnan mga makina nga naabrihan la utro ha mismo adlawhan pinili ay hiton Mayo 12. Korehag sidngan, all systems go na liwat ang mga machine para eleksyon. Pahayag ni Beato, iton Eastern Samar, in mayda kabugusan 359,570 registered voters. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visaya. Northern Samar Provincial Police Office naka-full alert na para pagsiguro sa mahimyang eleksyon 2025. Sa detalye, adi si Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Sa pagsunod sa direktiba ni Chief PNP Police General Romel Marbil, nagpapailarom niya na ang tanan nga unit sa Northern Samar Police Provincial Office NSPPO ilarom sa full alert status como pagtigaman sa tiharani nga national nga local elections sa Mayo 12, 2025. Ginpangunahan ni Police Colonel Sonny Umengan, Provincial Director sa NSPPO and Accounting ng Police Information and Continuing Education para sa mga police personnel nga igde-deploy
komodugang nga pwersa para bumulig sa mga lokal nga kapulisan sa pagbantay sa seguridad ng kamurayaw sa eleksyon. Katuyuanan sa deployment nga padayon nga mapahugot ang presensya sang kapulisan sa komunidad, mga sentro sa pagbotos ngan mga lugar nga gintikilala nga election areas of concern. Padayon naman ang kooperasyon sa NSPPO sa Commission on Elections, Armed Forces of the Philippines, nga iba pa nga ehensya sa gobyerno para masiguro ang hapsay ng hamis nga eleksyon sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Charmaine, sa nimo report. Samtang sa atong laing nga update, mga health workers sa Southern Leyte gitudluan sa epektibong pamaagi pagkontra sa sigarilyo. Ani ang report ni Sir Javi Capiz. Radyo Pilipinas Report. Gipangunahan sa Provincial Health Services Office sa Provincial Government sa Southern Leyte ang duha ka adlaw nga orientation kabahin sa Brief Tobacco Intervention kon BTI niadtong Abril 23 ug 24. Gisalmutan ang naasoy nga kalihukan sa mga healthcare workers nga gikan sa nagkailaing Rural Health Unit o mga pampublikong pasilidad nga panglawas sa tibok probinsya. Tumong sa naasoy nga kalihukan nga mahatagan og igong kahibalo ang mga partisipante aron mas epektibo silang makatabang sa mga pasyente nga gusto muundang sa pagpanigarilyo. Matod pa sa PHSO, ang BTI usa ka yano pero lig-on nga pamaagi nga magamit sa mga healthcare workers sa ilang adlaw-adlaw nga pakikita sa mga pasyente. Pinagi niini mahimo nga oportunidad ang matag konsultasyon aron dasigod ang mga pasyente nga magasugod sa mas himsog nga pamatasan o kinabuhi. Dugang pa sa PHSO Southern Leyte, ang mga kalihukan sa maniini nagpakita sa padang paningkamot sa provincial government sa pagpalambo sa kahimsog sa matag Southern Leyteños. Balita gikan sa provincial government sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Yes, salamat sa imong report, Sir Javi Capiz. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik kita pag taga-eleksyon, final testing and sealing ang mga vote counting machines, pagbubuhaton niya ng adlaw ka syudad iton Borongan. Adi ang akong report. Pagbubuhaton niya ng adlaw Mayo 6 and final sealing and testing han mga vote counting machines o VCMs nga gagamito na magdurudilain nga polling precinct sa syudad iton Borongan. Komo pangandaman at iarabot nga national and local elections nga na nga Mayo 12. Haginbuhat nga kapihan ha este kaupod ang Borongan City Press Club, iginhayag ni Commission on Election Eastern Samar Provincial Election Supervisor Attorney Juan Bautista Butch Beato Jr. nga nagkadatong naan nga tanang na 693 nga VCMs parahan mga clustered precincts sa probinsya nga niya naaadto na ha mga designated hubs ha ilaroman supervision han mga municipal election officer. Ginpahayag ni Beato nga ang final testing and sealing importante nga proseso base masiguro nga functional ang kada machine antes ini-seal nga nigandam para gamiton ha adlawhan eleksyon. Dugang paniya ang final sealing and testing in ginbubuhat usa ka semana bago ang election day para may dapa oras nga baliuan ang mga defective nga vote counting machines. May daliwat contingency VCMs o mga backup machines nga naka-standby depende ha kada muhan botante ha kada presinto. Tungod kay posible lagi hapon ang mga technical nga problema ha adlaw mismo han eleksyon. Iginpasabot gihapon ni Atty. Beato nga may ada 2,439 nga established polling precincts ha Eastern Samar. Kuntiin ginlalauman nga 359,570 nga rehistrado nga botante ang mabotos ha Mayo 12. Gintika nga na ang final testing and sealing hano nga VCMs kakulop nga adlaw kung sumulakan Beato pinaagi hini masisiguro nga andam na ang tanan para hin malimpyo ngan mahimiyang nga national and local election ha probinsyahan Eastern Samar. Para ha PIA Eastern Samar, Vito Litino Kumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas.
Samtang PNP Eastern Visayas naka full alert na para Mayo 12 nga eleksyon. Ang detalye tikan kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas. Report. Igin pailarom na full alert status ang bugos ng Puwersa ng Philippine National Police sa Sinarangan Visayas. Kumo pangandaman ang tidaraon nga 2025 national and local election, iyan nga Mayo 12. Hining estado suspendido na nga tanan nga leave o bakasyon at mga pulis agud ma-maximize ang deployment para may pabilin ang kahimiyangan antes, durante, ngan nga danay katapos it piniliay. Hinbaruan nga 751 nga tawuhan tikang Regional Special Operations Task Group LISA. Anigin deploy First District sa Samar, 3rd and 4th District sa Leyte. Suportado inihin tactical teams o road runners nga magdudumarin mobile patrolling ang kadagmitan nga marespondehin mga insidente. Samtang ang Regional Standby Support Force sa Regional Headquarters, inigin deploy naman na Tacloban City ng pagigrani nga Bungto, Leyte. Ang Police Regional Office 8 una na nagpadarahin 101 nga pulis como Special Electoral Board Contingent, Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region para umasisterhan pagdumaran piniliay ang mga lugar nga na-identifyhan COMELEC nga areas of concern. Mismo ang Regional Director, Police Brigadier General G.R. Kumigad, kaupod and command group, ang personal nga nagdudumarin inspection ng mga line unit para masiguran operational readiness sini ngan makahatagin pagiya ang mga igin-deploy nga tawuhan. Sumalapakan RD Kumigad, haluyuhit mga ayat, klaro ang ira misyon, bantayan ang integridad at piniliay. Kasumpay hiniya ginawhag ang publiko nga magpabilin nga alerto, makipagsumpayan ng mga otoridad ngan i-report in kaduda-duda nga mga giyos aktibidad para masiguran hapsay nga piniliay habugos nga Eastern Visayas Region. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Bagong birthing center sa Catbalogan City abrido na sa detalye adian report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas. Report. Dito naman sa syudad San Catbalogan, ginabrihan na ang bag-o nga diretso uswag Catbalogan City Health Birthing Center with halfway home, ini nga pasilidad in andam nga magserbisyo sa libre nga paagi para sa mga kababayan, labi na sa mga nagbuburod, base masiguro ang hapsay, sigurado ngan di kalidad nga pagataman sa era pagburod ngan pagpanganak. Ang birthing center in gindesenyo nga may komportable nga kahimtang, kompleto sa ekipahes, ngan may kwalipikado nga health personnel nga andam bumulig sa kada nanay nga mga anak. Lakip liwat sa pasilidad and halfway home o sa nga temporaryo nga orokyanan para sa kababayan nga tikadto na sa termino sa panganak pero tikang pa sa mga kabaryuhan o lugar nga hirayo sa sentro sa syudad. Ini inda ko nga bulig para masiguro nga waray mababayaan nga burod tungod lasan kakulangan sa transportasyon o akses sa ospital. Dako ang pasasalamat sa lokal nga pamunuan sa City Health Department sa Catbalogan City tungod sa pagkabot sini nga proyekto. Inpahayag sa buhatan nga usa ini nga importante nga pitad para sa pagpadukwag sa serbisyo panlawas sa syudad nga nagtutumong sa mas protektado, mas maupay ngan mas inklusibo nga healthcare para sa nga tanan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Salamat Suset sa nimo report. Samtang sa atong line pang balita, soy MPH adunay bagong psychiatrist aniya nga atong report. Radyo Pilipinas. Report. Yes, maayong balita. Aduna na usab laing na duga nga doktor nga magsilbi sa Salvacion Opos Iniegas Memorial Provincial Hospital konsoy MPH sa Barangay Dongon, Maasin City, human kini formal nga giabi-abi sa mga opisyal ni agi nga semana. Si Dr. Mark Mato, usa ka psychiatrist, ang maghatag sa iyang serbisyo sa mga Southern Nitanos sugod niya itong Mayo 4 adlaw nga Domingo. Matud pa nga si Dr. Mato, maghatag og espesyal nga serbisyo sa mental health aron masuportahan ang maayong panghuna-huna sa mga pasyente ug sa mas lapad nga komunidad. Uban sa iyang kahibalo ug eksperto sa pag-atiman, gilauman ang mas lig-on nga pagtubag, pag-access sa sektor sa healthcare para sa publiko. Saysay ni Medical Center Chief Dr. Ione Castigliones,
nga ang presensya sa usa ka psychiatrist sa gobyernong ospital usa ka dakong lakang padulong sa mas hayag ug mas kasaligan nga mental health care sa ato nga probinsya. Gihangyo sa opisyal nga magtinabangay ang tanan sa paghimo usa ka malungtaron ug mapinanggaon nga palibot di ng mental health gitagaan og dako nga bili. Balita gikan sa Salvacion Opos Iniegas Memorial Provincial Hospital para sa Bagong Pilipinas, Dalia Apiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, sa tong oras, 10 minutos sa dili pa mag-alas 9 sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Additional information tikang din hiya Eastern Samar E-Clip Leveling Workshop nga encoding ginbuhat sa probinsyahan Eastern Samar. Adiyan akong report. Para mapadagmit ang proseso, ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o E-CLIP, ginbuhat ang leveling workshop ng encoding hadi pala maiha ha Eastern Samar Provincial Capital Office, Barangay Alang-Alang, Borongan City. Ang nasabing aktibidad in ginbuhat basi matagan hin madagmit nga assistance pinaagihan E-CLIP ang mga Friends Rescued o FR sa probinsya. Nagburublig ang mga magkaduridilain nga hensyahan gobyerno para hahapsay nga pagprosesohan mga benepisyo nga angay maihatag ngadto ha mga FRs. Ang E-CLIP usa nga programa nga nagtutuyo pagbulig han mga anay miyembro han armado nga grupo nga karuyag na bumalik hapiud han balaod. Gintatagan ni Rahin mga livelihood assistance, psychosocial support nga liban pa nga mga ayuda para hin panibag-o nga kinabuhi nga may dignidad. Ginpahayag ang 78 Infantry Warrior Battalion hapangunan ni Lieutenant Colonel Francis D. Rosales nga padayon na nirasuporta ha mga inisyatibo han gobyerno nga nagtutuyo buligan and Friends Rescued. Siring pa niya ang programa indako nga pitad para mas mahingmiyang nga Eastern Samar. Tika nga PIA Eastern Samar, Vito Lentino Kumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 52 minutos na nakalabay ha alas 8 Electoral Board, DESO ug DESO Technical Support Staff para Mayo 12 eleksyon na syudadan Borongan nga tanan na igimpailaram in final briefing. Nga tanan na igimpailaram ang Commission on Elections COMELEC Borongan City in final briefing adton Electoral Board, DESO Department of Education Supervisor Official ug DESO Technical Support Staff nga matayo ang Mayo 12 nga national and local elections in LA, syudadhan Borongan. Gimbuhat sa sanggunian panglungsod SP Session Hall ang syudad ang nasabi nga final briefing kundi nan pinak-ori nga batch adton gindumaran Sabado ha naglabay nga Mayo 3. Hini nga briefing tukib nga ginsayod ni Borongan City Election Officer Attorney Blessed Desiree Enciso Duson and general instructions for electoral boards on the process of voting, counting, and transmission of election results base on COMELEC Resolution number 11076, 11098 ug 11100 laki pa adton refresher o module para ang electoral board o DESO Technical Support Staff o gadton rights and duties sa DepEd supervisors base on Section 11 ng COMELEC Resolution number 11076. O gigin pahinumdum liwat han nakomponer han electoral board adton ira kaangayan buhaton han naka-schedule nga final testing and selling FTS and automated counting machines ECMs yan ang adlaw han Martes Mayo 6 sa 54 nga voting centers nga may da 84 nga clustered precincts para sa 61 nga mga barangayan syudadhan Borongan kundi maabotin 52,061 ang ihapan mga rehistrado nga botante para hanya na nga Mayo 12 nga national and local elections. Good morning, Eastern Visayas. LGU Paranas mas ginparigon ang mga pitad sa pagkonserba sa Samar Island Natural Park sa detalye. Adyan report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas report. Balita sa Samar. Nagkatitirok ang mga lider komunidad, LGUs, NGOs ug mga national agencies sa UNESCO World Heritage Nomination and Climate Change Mitigation Conference kaginbuhat para pag-urusahon ang suporta sa Samar Island Natural Park
SINP. Ginorganisa ini sa Provincial Government of Samar base parigunon ang palingkamot nga mairehistro ang SINP sa UNESCO World Heritage List samtang ginpapakusog ang mga lokal nga aksyon kontra climate change. Ginpasabot sa konferensya ang kabugaton sa SINP sa pagkonserba sa biodiversity ng proteksyon kontra kalamidad. Gintukib gihapon ang mga inisyatibo sugad sa green ug blue carbon inventories, forest management, ecotourism ug edukasyon sa mga barangay. Ginkilala liwat ang kontribusyon sa mga people's organizations ngan mga institusyon sugad sa DENR, ICSC, VSU ngan GDFI. Ang SINP mao ang pinakadakong contiguous forest sa Visayas ngan ginkikilala como importante nga global conservation site. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa nimo report nga din hinala tubtob ang participation sa DYOG Radio Pilipinas Calbayog sa Good Morning Eastern Visayas. Sa ngaran sa nakaupod ko sa kontrol, BUS Louis J. Halalon, nga Desrataro, nga naton mga news contributors, si Charmaine nga Suset, ini yung nakaupod Jean Navilon, salamat, maupay nga Good Morning Eastern Visayas. Yes, samtang sa ato nga katapusan nga balita, sakyanan nga gikatahong nakarnap nakuha sa pantalan sa St. Bernard. Ani ang report ni Miss Ria Micate. Radyo Pilipinas, report. Nakuha sa pantalan sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte ang usa ka gitahong nakarnap nga sakyanan. Kini ato sa gikasang joint operation sa St. Bernard Municipal Police Station, St. Bernard PNP Maritime Group, Philippine Coast Guard San Juan PNP Highway Patrol Group o Port Police Officers sa PPA PMO Eastern Leyte Samar nga nakadestino sa TMO Liluan ni atong Mayo 2 ning tuiga. Sa impormasyon nga nakuha sa Radyo Pilipinas sa St. Bernard MPS, nito ba ang istasyon sa panawagan sa Police Assistance gikan sa mga sakop sa PCG nga nagpahibaw kausa ka unit nga Suzuki Espresso ang wala na nabalik ngadto sa legal nga tag-iya niini human sa igong panahon. Nasubay nga nag-edad og 32 anyos ang driver nga suspect, single ug nagpuyo sa Tondo, Manila. Nunot ini gimonitor ang maong sakyanan sa Matno Port padulong sa South Direction pinagi sa GPS monitoring ug nakitaan sa pantalan sa St. Bernard nga nakasakay na sa Roro boat paingon unta sa Surigao. Ang masaran nga ang maong driver ug nasangpit nga sakyanan gidala sa Highway Patrol Unit sa Masa City alang sa dugang investigasyon ug tukmang disposisyon. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas, Ria Micate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, salamat sa imong report, Miss Ria Micate. Atong oras, 2 minutos sa dili pa mag alas 9 sa buntag. O mao kato atong mga nahipos nga balita dinhi sa Radyo Pilipinas Sogod. Sa kalan sa tunga Station Manager, Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan Dalia Abiera Oret. Ngang salamat sab sa tunga nakauban sa Master Control, Kuya Noel Palogod ug Kuya Rito Cabales. Ingon man ang nagkontribuer sa ilahang mga balita, Sir Aljon Malot, Miss Ria Micate, Sir Jevic Apis. Once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ate V. Good morning. So, amwad ko ang mga balita, impormasyon nga nahikayan kay Eastern Samar, tikak din niya probinsyahan Eastern Samar. Short reminder, tika nga Comelec, bawal ang pag-take in pictures ang balota kahit intentional or not intentional during the election, May 12. So, reminder, bawal ang pag-take. Bisa na aton nga mga media kuno, bawal kita mag-take in photos despite intentional or di-intentional. So, be careful po kita dito have mga voting precinct. So, yun po ang aran ni RD Ryan Arentongan, Sir Samuel Cantido. Ako ay Vito Lintino Gumbanan, pa Eastern Samar. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, may nalakita 1 minuto, maalas 9 na. So, hindi nga punto
Temporary na kami nga mananamilit ang tibok nga person PCO, Presidential Communications Office din ng Eastern Visayas. Tulumanon nga good morning Eastern Visayas. Ngaran po itong tibok nga person PCO, Radyo Pilipinas, Calbayog, Radyo Pilipinas, Sugod, Radyo Pilipinas, syempre Borongan, nga na natin mga kauban na PIA, nga ginmamayuyo ni RD Arnanto, Salamach, nga da kan Ate V. Gumbon, kan SM Jean Nabilon, han RP Calbayog, nga daliwat kan Ate Dalia Orit, han RP Sugod, ngan syempre nga dan aton mga kauban diha sa nga sugod kan SM Jendo Alaras. Ngan kami liwati diha syudad na Borongan ng aran po ito namon SM nga nagmamayuyuha amon. Ito namon chapter Kuya Yudes, ngan Kuya Buboy, ito namon admin, ngan syempre ito natin ka-partner yan na sa particular what engineer Coach Yufem. Ngan, ito mga nag-contribuerhan balita, ang production team, ang DYS, Ate Pen, Ate Daisy, nga Ate Dayan, Ate Sok, hasta masunod nga higayon. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas.